Austin Reeves sumugal, tinanggihan ng extension sa Lakers. Magagaya kay Schroeder, gumalaw na ang Lakers sa draft, gumastos para sa sentro at hindi nagpahuli ang Warriors, nag-trade na rin sa Suns. Maalat ang simula ng offseason ng Los Angeles Lakers at mas lalo pa itong gumulo. Ayon kay Dan Wake, tinanggihan ni Austin Reeves ang 4 na taong extension na nagkakahalaga ng $90 million mula sa Lakers at piniling subukan ang free agent market sa year 2026. Bagamat marami ang nagulat sa desisyong ito, mukhang isang kalkuladong hakbang ito para kay Reeves na naniniwalang kaya niyang makakuha ng mas malaking kontrata sa susunod na off-season, posibleng umabot sa $30 milyong kada taon. Ang inialok ng Lakers na nasa humigit kumulang $22.5 million per year ay ang pinakamataas na maaari nilang i-offer kay Reeves ngayong off-season ayon sa mga limitasyon ng kasalukuyang CBA, Collective Bargaining Agreement. Gayunpaman, kung maghihintay si Reeves hanggang sa susunod na summer, magiging unrestricted free agent siya na magbubukas ng pinto para sa ibang mga koponan na makilahok sa bidding war nang walang anumang hadlang. Isa itong sugal, ngunit isang estratehikong sugal. Maaaring inaasahan na ito dahil mula si Reeves sa isang season kung saan nagtala siya ng average na 20.2 points, 4.5 rebounds at 5.8 assists. Kahit pa siya ang ikatlong option sa opensa sa likod ni LeBron James at Luka Doncic. Bagamat nahirapan siya sa mga injury sa huling bahagi ng season at hindi gaanong nagpakitang gilas sa playoffs, hindi maikakaila ang kanyang talento at potensyal sa opensa. Pero karapat-dapat ba siya sa $30 million per year? Iyan ang tanong na pinag-uusapan ngayon sa loob ng headquarters ng Lakers at sa buong liga, samantala isa pang veteranong bahagi ng rotation ang posibleng mawala rin. Ayon sa ESPN, seryosong pinag-iisipan ni Dorian Finney-Smith na tanggihan ang kanyang $15.4 million player option for 2025-26 season at maging free agent. Ang 32 taong gulang na forward ay may hanggang Hunyo 29 para magdesisyon at mukhang may interes na mula sa mga contender na posibleng humikayat sa kanya na lumipat. Ang kanyang chemistry kay Luka Doncic na nabuo noong magkakampi pa sila sa Dallas ay naging mahalagang elemento ng katatagan para sa bagong anyo ng Lakers. Kung parehong mawala sina Reeves at Finney-Smith nang walang kapalit, maaaring magbago ng husto ang direksyon ng Lakers at magbukas ng masakit na tanong tungkol sa kakayahan ng team na buuin muli ang kanilang roster sa paligid ni Luka sa panahong wala na si LeBron. Ang pagkawala ni Finney-Smith ay maaari ring makaapekto sa desisyon ni Luka Doncic tungkol sa kanyang long-term extension, lalo na't napakalalim ng samahan nilang dalawa sa loob at labas ng court. Sa isang off-season na umaapaw sa mga inaasahan at balita tungkol sa malalaking trade, pagkuha ng mga superstar at posibleng pagbabago sa front office, ang unang opisyal na galaw ng Los Angeles Lakers ay dumaan sa isang nakakagulat na tahimik na ruta. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, umangat ang Lakers sa ikalawang round ng 2025 NBA Draft matapos nilang makuha ang number 45 pick mula sa Chicago Bulls kapalit ng number 55 pick at cash considerations. Isa itong simpleng galaw sa mga headline, ngunit maaaring tahimik na magtakda ng direksyon para sa prangkisa sa panahon ng LeBron James, Luka Doncic era. Maaaring hindi ito ang malaking balitang inaasahan ng mga tagahanga ng Lakers, ngunit tiyak na isa itong kalkuladong hakbang. Ang front office na pinamumunuan ni Rob Pelinka ay malinaw na may nakikitang halaga sa pag-angat ng 10 pwesto para makuha ang isang partikular na prospect. Dahil walang hawak na first round pick at limitado ang salary cap, bawat maliit na desisyon sa draft ay may bigat ngayon at malinaw na nakatuon ang Lakers sa sukat. Dahil sa malaking butas sa posisyon ng sentro matapos ang injury at pag-alis ni Anthony Davis, may mga bulong-bulungan na target ng koponan ang mga international big men sa draft ngayong taon. Nauna nang iniuugnay ng Bleacher Report ang Lakers kay Rocco Zikarsky, isang matangkad na sentro mula Australia kilala sa kanyang rim protection at potential bilang isang modernong drop big. Ngunit dahil tumataas na ang interes kay Zikarsky, malamang na kinatakutan ng Lakers na hindi na ito aabot sa pick number 55. Isa pang target na binabanggit ay si Vladislav Goldin, isang 7-footer mula Russia na may mataas na enerhiya at mahusay na pagtatapos sa ilalim ng ring. Sa ilang mock draft, lumilitaw si Goldin bilang isang dark horse na hiyas sa second round at ngayong hawak ng Lakers ang pick number 45. Nasa magandang posisyon sila para kunin siya. Ang kombinasyon ng kanyang pisikalidad at pakiramdam sa laro ay maaaring magpahintulot
sa kanya na maging lehitimong bahagi ng rotation, lalo na sa ilalim ng paggabay ng head coach na si JJ Redick. Siyempre, naghahanap din ng Lakers ng perimeter shooting, isang critical na kahinaan na lumabas noong natalo sila sa play-in tournament ngayong nakaraang season. Ayon sa ilang ulat, sinusuri ng Lakers ang mga versatile na guards at wings mula sa second round na kayang mag-stretch ng floor at magbigay ng depensang suporta para kay Luka Doncic na ngayon ay may mabigat na dalahin sa opensa. Ang galaw na ito para makuha ang number 45 pick ay nagpapakita rin ng tiwala ng team sa kanilang scouting department. Sa mga nakaraang taon, naging matagumpay ang Lakers sa pagtukoy ng talento sa second round, kabilang sina Talen Horton-Tucker, Max Christie at Ivica Zubac. Ngayon, umaasa silang muling makachamba. Bagamat umaasa ang mga tagahanga sa isang mas malaking hakbang, gaya ng pag-trade para sa isang ikatlong star, ang desisyon ng Lakers na umikot sa draft ay nagpapakita ng isang maingat na pagbuo ng koponan na nakatuon sa fit, depth, at flexibility para sa hinaharap. Hindi ito bongga. Ngunit maaaring ito ang unang galaw sa isang mas malawak na estratehiya sa likod ng mga eksena. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nagtapos na ang unang round ng 2025 NBA Draft noong Huwebes, kung saan 30 manlalaro ang narinig ang kanilang pangalan at napunta sa iba't ibang team sa buong bansa, pati na rin sa Canada. Walang naging sorpresa sa itaas kung saan sina Cooper Flagg at Dylan Harper ang naging top 2 picks. Ngunit maraming nakakagulat na pangyayari ang naganap sa mga susunod na bahagi ng draft. Kabilang sa mga iyon ang pagpili ng Portland Trail Blazers kay Hansen Yang mula China at ang pagbibigay ng New Orleans Pelicans ng isang unprotected 2026 first round pick upang makapag-trade up para kay Derek Quinn. Ngayon, ilang oras na lang bago magsimula ang second round ng draft, nagsagawa ng kasunduan ang Golden State Warriors at Phoenix Suns. Nagkasundo ang Suns at Warriors sa isang trade kung saan ipapadala ng Golden State ang 41st overall pick sa Phoenix kapalit ng 52nd at 59th picks. Nakatakda sanang pumili ang Golden State sa ika-41 pick matapos nilang makipag-trade sa Miami Heat upang makuha si Jimmy Butler. Ngunit ngayon ay magkakaroon sila ng 2 pick sa dulo ng second round. Abala ang Phoenix noong araw ng Huwebes kung saan pinili nila ang center ng Duke na si Kaman Maluach gamit ang 10th overall pick na muli nilang nakuha mula sa Houston Rockets at ipinatrade ang kanilang ika-29 na pick kasama ang isang future pick sa Charlotte Hornets upang makuha si Mark Williams. Ngayon na bumaba na sila sa dulo ng second round, marami pa ring mga interesanteng talento ang posibleng nasa board para sa Golden State. Bagamat hindi inaasahan na makakakuha agad sila ng mga manlalarong makakapag-ambag agad mula sa second round. Nagawa na nila ito kamakailan sa pamamagitan ni Trayce Jackson Davis, Quinten Post at Gui Santos. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?